Klarong-klaro na, galing mismo kay Sara Duterte na kaya pala gusto siyang ipatanggal bilang Vice President, mga kababayan, dahil gustong mag-Vice President din ni Tamba. Ang problema, mga kababayan, ayaw ng kanyang mga kasamahang congressman. Ayaw ng mga senador. Kaya ang ginagawa ng mga kababayan ni Tamba ngayon is sa pilitang paalisin si Sara Duterte, dahil kapag ma-impeach or makulong si Sara Duterte, mga kababayan, na for your information, iimbestigahan pala ng NBI ngayon para sa violation ng anti-terror law. Kapag makulong si Sara, mga kababayan, meron ng karapatan si Romualdez na maging Vice President. Panoorin niyo po. Well, I believe, ma'am, that we reached the point of no return. Point of no return. I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na wala nang pag-asa. Na destroyed totally. They are really going after me. Hinahabol. Iimbestigahan nga sa anti-terror law daw violation, mga kababayan, no? Posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats. See? Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice Bukan nyo lang! and even sa aking family. Bastos ninyo, mga bangag! Gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. Kaya pala tatanggalin si si Sara. Ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President ni Martin Romualdez. Walang eleksyon? Ha? Ora mismo na lang? Kaya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Ang plano daw kasi, mga kababayan, kapag mag-Vice President na si Martin, bababa sa pwesto si Ngagnag. Tapos si Martin ang magiging presidente at magiging prime minister na. Gagawin na niyang parliamentary tayo. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Tambalos-los Problema. Ang laki ng tayo niya, hindi nakakakinig na sa hindaing ng sambayan ng Pilipino. Beloved ma'am, any reaction lang po ma'am sana sa mga pambabatikos or mga pahayag ni House Majority Leader at Zamboanga City District 2 Representative Manix Danilo po ang laban sa inyo tungkol ganito sa mga nangyayari? What do you expect ng mga bata ni Tamba, mga batikos sa bata ni Tamba? Well, hindi ko siya kilala, ma'am. Who are you? Hindi kita papatulan, hindi kita kilala. Ano pangalan ng ma'am? Manix Dalipe po, Congressman Manix Dalipe. Dalipe. Sorry. It's difficult for me to give a comment about something na hindi ko alam kung ano sinabi niya, sir. At hindi rin kalala yung putong lupa na iyon, mga kababayan. Sino ba yung Dalipe na yan? Sir Marco Polo, you do not deserve my answer, my response, Dalipe. Good afternoon, ma'am Sara. Maliban po doon sa lumalabas na plano ng higher House of Representative para impeach ka ba? Ano po masasabi yun? Well, they can always try. You can try. Mag-impeachment. They can always, gumastos at magwaldas ng pera na waldas na naman! impeach. Hinalal lang taong bayan. Yan ba naman ang gusto nila? Go! Waldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan at babanatan ang Vice President. They can try. And then let's see. Ang sabi nila ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, kung i-impeach si Sara, kaligayan na lang niya. Hindi niya, hindi siya nagkakandara pa na magkapwesto, mga kababayan dyan. Hindi ganid sa kapangyarihan si Sara. Diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos, Tapos si Bangag, mga kababayan,
Konting Greg, ano naman mga kababayan, shake, rattle, and roll. As part sa local front ng Zamboanga City at Zamboanga Peninsula, maliban po sa mga tulong na binigay niyo po yung tulad ng ayuda sa medical and other, ano po yung mga future na nakalaan po para sa Zamboanga Peninsula na po dito sa Zamboanga City? Opo. Yes, sir. Thank you for the question. Nag-aantay kami ng final budget ng Office of the Vice President. At alam nyo ba ang latest sa budget ni Sara mga kababayan? Hindi dadagdagan ng ni Grace po doon sa Senado. Sinunod nila kung ano ang budget ng mga kababayan doon kay Tambaluslos. Under pa rin sila ng mga buhaya sa Kongreso. Bahag ang buntot ng mga senatong. Sa ilalim ng General Appropriations Act. Yan ang latest news. Pero we are really not hopeful anymore. Kasi Not nakita hopeful. nyo naman kung gaano ka-intense yung gusto nilang pilayan ang Office of the Vice President. Pilayan. So, we're not hopeful. Kung meron mang budget, and then yung kung ano man yung maibigay na budget, pagkasya namin yung mga projects namin doon. Ang mangyayari nito, kunwari man, as an example, doon meron kaming 40,000 beneficiaries a year. Siguro, we reduce it to 10,000 beneficiaries a year. Ganun yung mangyayari. Ida-downsize yung mga projects. That is if Downsize. kung merong pera para sa projects. Kung wala naman pong pera para sa mga projects, ang maiwan lang ay pambayad ng sweldo ng mga tao, sa mga employees ng Office of the Representatives, then dapat kayo magreklamo, taong bayan. Kasi nagsusweldo kayo ng mga tao tulad ko. May I just remind you, I have the second highest salary in the government, and yet wala akong gagawin kasi wala kami projects. Magreklamo kayo. Bakit namin siya? Presidente nga, walang ginagawa. Seremonyal lang mga kababayan. Bayaran ng sweldo. Wala naman siyang project. Walang gagawin niyang babae yan. Hindi magtatrabaho yan kasi walang project. Yan ang sasabihin nila mga kababayan. So, yes. Tapos hindi bibigyan ng budget si Sara Duterte. Babayan kayo sa amin. Pero hindi kami magkakapagtrabaho dahil walang proyekto, walang budget. Walang budget. One from Mr. John Martin. Yes, good afternoon po, Vice President. I am Piotr Berti sa Pagkakaitan. Hello. Amidst all this, sa lahat ng mga nangyayari, sabi yung harassment, yung ino-oppress kayo, and yet, nandito ka sa Zamboanga City, binisita mo yung... Zamboanga na pala siya mga kababayan. Pero galing siyang Basilan. Bakit kayo humuhugot ng nakas as of the moment, Vice? Bakit patuloy ko kayo lumala? Yes. Before ako pumunta dito, as you know, your former mayor in Zamboanga City, Ma'am Becky Maco is my friend, no? Exactly the same question ang tinanong niya sa akin kanina. Ako naman kasi, politiko ako. Yun din sinabi ko kay Ma'am Beng, sabi ko, ikaw politiko ka rin. Ang dami mo din pinagdaanan. Ibig sabihin, sanay kami sa ganyan. Grabe mga kababayan, babae pa si Sara mga kababayan, at ang mga nambuli, mga tambalustos, mga bangag, parang hindi mga lalaki, no? Diyos me. Sa politiko. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. Ang problema sa akin is kapag nagkulang ang tulog at gutom, yun lang talaga yung Kainit ang ulo niya. Apekto sa akin. Kaya Kahit kami. Sa akin, Lalo na gutom. araw Init. na yung sunod-sunod na walang tulog, bigyan mo talaga ako ng isang araw na mabawi ko yung 3 araw Eat, na sleep. tulog. Para nare-refresh yung pag-iisip. So, kung hindi mo ako pakainin, say for 12 hours, dapat mo akong pakainin on the 13th hour. Otherwise, mainit na yung Ulo. ulo. So, Yan din ang sabi ni Sara sa interview, no? Na ano daw ang niya, yung parang hindi niya gusto sa kanyang sarili. Ang sabi niya, ang lakas-lakas ko kumain. Yan ang sabi ni Sara. Tamang tulog at tamang kain. Yung all the rest, wala na yan. Kaparte yan ng buhay ng isang politiko. Last one, ma'am. Reaction on the Miss Wagner case, final against you.
Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Nawala na talagang balikan sila ni Nagnag at si Tambaloslos gustong mag-Vice President. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.